Ito, magandang balita. Nagbabalik na naman po tayo, no? Dito. Ito na naman tong mga nagsasabi dito. Ang daming kumakalat na fake news dito sa social media. Grabe talaga. Iba talaga yung ginagawa nila ngayon sa mga tao, no? Itong administrasyon ngayon ni PBBM talagang pursigido na sila na gusto nilang manalo at ayaw na talaga nilang umalis sa kanilang posisyon kasi delikado. Pag walang makapasok na mga kapartido nila, yung mangyayari talagang sa kulungan ang bagsak nilang lahat. Kaya ito gumagawa na ng mga fake news. Ito, laging gumagawa ng fake news para yung taong bayan, ini-exercise nila yung utak ng taong bayan para sabihin talaga nila na itong mga Duterte, wala na, mahina na, hindi na hindi na malakas yung karisma sa taong bayan. Kaya ito ginagawa nila mind conditioning na para sabihin talaga, uy, ang hina na ng mga Duterte, no? Ito, at lalo na ngayon na nagpapakalat sila ng balita na si PRRD daw, nagtatago daw ngayon dahil hinahanap na ng ICC. Ito kung gusto niyo malaman kung bakit asan si PRRD, sasabihin ko itong mga kapartido ng mga pulahan, yan, pulahan yan Ito pakinggan niyo itong mabuti kung asan si PRRD ngayon. Kasi kayo, hindi kayo makapunta doon sa mga lugar kung saan pinupuntahan ni PRRD Kasi sigurado babatuhin kayo ng kamatis doon no? Dahil mga itlog utak kayo Ito pakinggan niyo itong sinasabi ni Boss Dada kung saan sila ngayon. Kung asan po si PRRD ngayon. Ayan, pakinggan niyo si Boss Dada, nandyan Ayan. So tayo ngayon ay nandito mga bossing para tumagtago sa ICC. Anak ng tinapay, putang ina talagang mga kupal na mga fake news peddler ito. Hay nako. Ayan. So tayo ngayon ay nandito sa Hong Kong kasi po tayo po ay nagtatago sa ICC. Ayan po ang kumakalat na mga balibalita ngayon sa mga bobo, mga inutil, tanga at mga hampas lupa't patay gutom na mga vloggers ni BBM. Si Tatay Digong daw umalis noong Huwebes dahil nagtatago sa ICC. At siya daw ay pupunta na ng Hong Kong and then pupunta na ng China para doon magtago. At sabi daw galing daw ito sa very reliable source. Very tangina. Grabe no? Grabe yung very reliable source nila. For the past few days, lagi na natin tong sinasabi sa ating programa sa Banateros SMNI na meron po tayong gaganapin na simultaneous na pagtitipon para sa PDP laban para sa Hong Kong. Nag-organize po dito sa Hong Kong ang Filipino community ng pasasalamat kay Pangulong Duterte. Imagine after 3 years na magkaroon ng pasasalamat PRRD sa Pilipinas, nagkaroon ng pasasalamat PRRD dito sa Hong Kong. So, ina-announce na natin yan. Ako, sinasabi ko na yan. Sa mga vlogs ko, sinasabi ko na yan. Sabi ko makita-kita tayo sa Hong Kong, di ba? Tapos biglang may nakita tayong ganitong balita na from a very reliable source daw na si Duterte daw ay tumakas na sa ICC. Pukin ang ina nyo. Gusto ko lang maintindihan ninyo na hindi ba sinasabi ni Bongbong ayaw niya ng ICC? Sinasabi ni Bersamin ayaw nila ng ICC, hindi sila makikipagtulungan sa ICC. At wala na yung ICC nyo. Putang ina nyo hanggang ngayon, ICC card pa din kayo. Wala na yan. Si Donald Trump, denounced na sa kanya yung ICC na yan. And alam naman natin na ang foreign policy natin, nakadikit halos sa Amerika. And itong mga Amerikano ayaw na sa ICC. Mas lalong dapat ayaw na natin sa ICC. Unang-una sa lahat, hindi naman na tayo member ng ICC. So bakit pinag-ngangalandakan nyo pa rin itong ICC na ito? At saka,
Tangina, alam naman namin na naka-monitor kayo sa amin. Alam naman natin na lahat ng vlogs namin nakatanghod kayong lahat mga putang ina nyo, mga fake news peddler kayo. Pero binalita nyo pa din to, sinakyan nyo pa din to. Sa dami ng problema ng Pilipinas, putang ina ninyo, si Pangulong Duterte pumunta lang ng Hong Kong, nagkandarapa na kayo. Akala ko ba banas kayo kay Duterte, gusto niya nang palayasin ng Pilipinas si Duterte. Pero ngayon, si Duterte aalis ng Pilipinas, putang ina nyo, nanggagalaiti kayo. Kaya puta talagang sala sa init, sala sa lamig itong mga punyetang, mga dilawang tait, mga pulahang abnormal. Ngayon, itong putang inang Pilipinas Today na to, napaka-fake news niyan. Pag tinignan niyo yung page niyan sa Facebook, putang ina, walang ibang kinakandidato yan kundi si Abby Binay. Oh, marami. Tsaka mga kandidato ng mga abnormal. Oo, yung alyansa ng mga tanga. Oo, ayan, Pilipinas. Puntahan niyo yan, tinanin niyo yung page yan, puro ganun. Oh, pero huwag niyo na yung follow kasi putang ina niyan eh. Ito yung sinasabi natin kay Barbers. Barbers, ito yung dapat na mga iniimbestigahan mo. Oo, itong mga ganitong klase ng page dahil talagang putang ina propaganda page talaga ito. At saka hater Duterte hater page lang talaga ito. Ngayon, okay lang naman, parehas kayong galit kay Duterte. Dati kang aso ng mga Duterte, ngayon aso ka na ni Marcos. Ngayon, parehas kayong galit sa Duterte, pati itong Pilipinas Today, galit kayo kay Duterte. Pero putang ina naman, ayusin nyo naman yung propaganda nyo kay Duterte. Hindi ba? Dapat naman, medyo pulido naman. We have been announcing this since last week that we will be having a PDP campaign and salamat PRD dito sa Hong Kong. Nagkalat na yung mga post namin na nasa Hong Kong kami. Lahat ng halos ng mga kandidato, ng mga invited, nandito na sa Hong Kong. And nagkakagulo na nga yung mga Pilipino dito. Wala na ngang makuhang ticket. Kasi nga, ang kaya lang i-house noong stadium is 2,500. Libo-libo ang mga OFW dito sa Hong Kong. Hindi na nga kayang i-house noong event nung mismong events place. Tapos putang ina kayo, puro fake news pa ginagawa ninyo. Mga kupal talaga kayo. Now, Barbers, nananawagan ako sa iyo na putang ina yung kabaklaan mo, gamitin mo dito. O etong mga kupal na ito, tanungin mo sila, putang ina, ano yung mga sources ninyo? Ano sinasabi niyong ICC? Wala namang ICC. Even Congress, nagsabi na parang di naman sila pabor dyan sa ICC. Kasi nga, yun din ang statement ng presidente. Although, yung presidente naman natin, may sayad yan. Kaya, hindi na siguro naniniwala talaga yung mga tao tungkol dyan. But then again, it still boils down to sino talaga ang nag-fake news sa Pilipinas. Kami ba ng mga Duterte supporters? O kayong mga putang ina nyong mga magnanakaw kayo sa gobyerno? Again check ninyo kasi baka etong mga pages ito ay funded ng pera ng taong bayan. Kasi ako, malakas ang paniniwala ko na yung mga kupal na mga vloggers ni Bongbong Marcos, yung mga kupal na mga vloggers na yan, I am sure na taxpayers money yung pinambabayad dyan para sirain ng mga Duterte. Again, they do not have anything good to say about this fucking government. That is why sinisiraan na lang nila yung mga Duterte. Doon lang sila magaling. Magaling silang mameke ng balita para siraan ng mga Duterte. Okay? Mameke ng balita para sirain ng mga Duterte. Pero wala silang kapasidad, wala silang galing para maghanap ng mga magagandang bagay na ginawa ng mga Duterte. Ng mga Marcos. Okay? Yun lang talaga ang bagay na marunong sila. Other than that, walang kwenta na yung mga hayop na yan. So ito, Tatay Digong, where na you? Si Tatay Digong is here in Hong Kong. Nauna na siya dito because may direct flight from Davao to Hong Kong. And if I'm not mistaken, meron pa siyang lunch kaninang umaga with the Filipino community dito sa Hong Kong. Si Pangulong Duterte, mahal ng mga OFW until now. Ngayon, tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. How come etong alyansa ng mga kupal,
bakit hindi pa sila nakakapag-organize ng meeting or meeting de avance or sortie sa ibang bansa? Why? Because walang taong pupunta. Hindi naman pwede yung mga ayu-ayuda nila sa abroad eh. O kailan na malapit na ang eleksyon. Si Abalos nagpunta rito diyan sa may embassy sa Central. Putang ina, mukhang aso. Hindi pinansin ng mga Pilipino. Alam nila na nandoon pero putang ina hindi nila pinansin. Alam niyo kung bakit? Hong Kong is a Duterte country. The Filipinos in Hong Kong, ang mahal niyan at ang gusto niyan, Duterte. Kaya pupunta si Pangulong Duterte at pumunta si Pangulong Duterte dito to give homage sa mga taga Hong Kong na mga bagong bayani na noong panahon niya talagang pinagtuunan niya ng pansin. Na ngayong panahon ni Bongbong Marcos wala. Ginamit lang ni Bongbong Marcos itong mga OFW para iboto siya. And then nung binoto na siya, walay na. O kita ninyo, ilan na yung mga kababayan natin na nabitay ngayon. O nung panahon ni Pangulong Duterte may nabitay ba na OFW? Hindi ako sure kung meron o wala, pero if I'm not mistaken, wala. Pero ngayon meron, hindi ba? At ang nakakatawa, hindi nila namalayan na mayroon ng mabibitay na Pilipino. Makikita pa nga natin noong panahon ni PRD, nire-rescue pa yung mga Pilipino sa ibang bansa na na tumakas na sa mga tumakas na sa kanilang mga amo dahil minamaltrato sila eh. And if I'm not mistaken, panahon ni Pangulong Duterte din yung nag-impose siya ng sanction sa sa Kuwait dahil nga may mga Pilipino doon na naaabuso at matagal tayong hindi nagpadala ng mga OFW doon. Ganun katapang si Pangulong Duterte at ganun kamahal ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino na never ever ipinakita ni Marcos dahil wala namang alam gawin yung hayop na yun. Wala namang ginawang mabuti sa buhay yan. Kaya ayan, andi dito si Pangulong Duterte sa Hong Kong at nagkakagulo po ang mga tao dahil hindi nila alam kung paano nila mamimit si Pangulong Duterte kasi nga indoor stadium po yung ating event, yung ating venue bukas. At makikita nyo po, hindi lang po ito mangyayari sa Hong Kong ha. Ito po ay mangyayari sa buong Pilipinas. Simultaneous po na ipapalabas itong ipalalabas itong itong pagtitipon na ito. Saan pa ba? Basahin natin ito ha. Salamat PRD with OFWs. Ayan. Dito sa NCR, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 sa NCR. Barangay Bayugo, sa Bulacan, sa Sauyo, sa Manggahan Pasig, at saka sa may Paranaque. Sa Luzon, meron po tayo sa Isabela, meron po sa Urdaneta, Pangasinan, meron po sa Quezon Province at meron po sa may Tabaco City, Albay. Sa Visayas naman po, meron po sa Talisay City, meron po sa may Palo Leyte, meron po sa Baybay City Leyte, meron po sa may Kalibo Aklan, meron po sa Negros Occidental, sa may Kabangkalan po yan, meron din po sa Bataraza, Palawan. Sa Mindanao naman po, sa North Cotabato, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Surigao del Sur, at sa Davao Region, meron po sa may Agdao Gym, sa Catalunan Grande, sa Tugbok, at saka sa New Pandan, Panabo. Ganun po katindi mag-organize ang Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Again si Pastor Apollo Kibuloy pa lang itong nag-o-organize ng mga ito. Kasama po ang PDP laban. Si Pastor Apollo Kibuloy ilang beses na pong nag-organize ng simultaneous na weekly meeting de avance or campaign. Ilang weeks na to, pangatlo na to. Nakapag-organize na yan ilang beses sa ibang bansa. Sa Japan, meron sa Amerika, nag-open na ng billboard dun sa may Times Square sa New York. Meron na sa meron sa Malaysia, nung nakaraan nandoon tayo. Eto naman sa Hong Kong. Meron pa nung nakaraan sa Canada, sa Edmonton, sa Vancouver, sa Toronto.
Pero itong kupal na alyansa na to, putang ina, may pera na ng gobyerno, sikat daw sila, dream team daw ang mga putang ina, pero hindi kayang mag-conduct ng ganitong klase ng mga simultaneous na pagtitipon. Itong simultaneous na pagtitipon na to, imagine ninyo, ginaganap dito sa isang lugar na to, puno ng tao, pero wala dun yung mga nagsasalita. Meron lang isang malaking screen na kung ano yung nangyayari doon sa main event, nakikita nila ng live. Yung mga nag-speech doon, naririnig nila ng live. Pero tinatao, walang ayuda. Kaya ngayon magtataka ka, putang ina nito sa mga ano na to, yung survey. Magtataka ka sa survey. Kasi ang dami mga kalye survey, pag tinignan mo yung kalye survey talaga ng mga vloggers, Duterte lineup talaga yung lamang. Pero pag tinignan mo sa TV, putang ina, may puros yung mga alyansa ng mga bagong luma yung nandiyan dyan. Kaya dito, kalokohan malaki ito, mind conditioning ito. Pinapakita nila sa mga telebisyon na mahina ang lineup ni Pangulong Duterte para hindi ninyo iboto. Para halimbawa ako, masasayang ng boto ko dyan, mahina. Doon na ako boboto sa mananalo, which is yung kabila. Wag ganun. Wag ganun. Malakas po tayo. Napakalakas natin. Makikita nyo yan bukas. Panoorin niyo yung telecast ng SMNI. At ilalive din yan ng ibang mga vloggers. Panoorin nyo, makikita ninyo kung gaano ini-embrace ang PDP lineup. Hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang mga bansa. Makikita nyo po yan, mga bossing. Huwag po tayong magpapalin lang dyan sa hayop ng mga mga survey na yan. Si Pastor Apollo Quiboloy, lintik ang lakas. Bukod sa weekly na sorties, araw-araw po kaming nag-conduct ng town hall meeting sa mga barangay sa buong Pilipinas. Araw-araw, at least once a day, bawat barangay, nakakabisi-bisita tayo at we are given an opportunity para makapagsalita sa mga kababayan natin sa mga maliliit na mga barangay. At doon makikita mo kung gaano tinatanggap itong PDP senatorial slate na to ni Pangulong Duterte.